Kuha ang video na ito ilang saglit nang bumagsak ang isang Robinson R-22 helicopter ng Philippine Navy sa isang bakanting lote sa Barangay Plaridel, Cavite City. Ang dalawang Navy aviators na sakay ng chopper parehong nasawi. At around 6:24 AM early this morning, so yung Philippine Navy is nagkakandak po ng flight training. Nag-take off po sila sa Sangli Airport at around 6:24 nga po ng umaga. And then all of a sudden, around 6:30, nag-crash po sila dito malapit sa may area namin sa Drug Reclamation Area, Barangay 57, Cavite City. So wherein yung dalawang pilot, ang pilot instructor, si Lieutenant Bores, and then yung student pilot, si Ensign Takad. So si instructor, Lieutenant Boris po, dead on arrival sa Cavite Medical Center. And then yung student pilot po is died while being treated po sa Bautista Hospital. Kwento ng mga nakasaksi, bandang alas 6:30 ng umaga na mangyari ang insidente. Ang babaeng trainee pilot nakahingi pa raw ng saklolo. Yung unahan basag yung mga salamin. Yung unahan. Yung malakas ang impact galing sa taas. Duguan yung kasi yung isang babae, yung bandang taas nakatagilid na kasi yung helicopter eh. Isang babae umaangat pa yung kamay, buhay pa. Parang humihingi ng saknulo. Ay hindi magalaw-galaw ng kasi disgrasya mamaya, may mananagot. Inantay mo na yung bumbero baka sumabog kasi amoy gasolina na eh. Inangat na nila yung babae. Mabilis kasi nasa ibabaw eh. Yung pangalawa, naipit sa ilalim. Parang piloto na yata yun. Nasa kaliwa eh. Yun, tinanggal nila. Wala naman pagsabog kasi sa taas pa lang patay na yung helicopter eh. Paano nyo nasabi? Hindi na umaano yung LEC? Umikot eh. Umikot na yung katawan. Dire-diretso siya dito. Kasi malakas yung hangin. Hindi ko alam kung sa hangin eh. Sabi pa ng mga nakakita, kapansin-pansin na iniwasan talaga ng piloto na bumagsak sila sa public market dahil tiyak na mas marami ang madidisgrasya. Noong una po, taas pa po nang lipad nila sa Mayere po. Hanggang sa pababa po pababa, nag-rush na po yung tulog po ng makina. Nag-ano? Nag-rush na po, yung baga, nagpupukpuk na po yung makina. Hanggang sa pagdating po dito, umikot na po yung baga, inisip po ng piloto na iikot na lang po kasi baka po alam niya na dito po sila babaksak sa palengke. Kaya po inikot niya na lang po hanggang sa tumama po sila sa puno ng talisay, unang talisay po. Hanggang sa tumagilid po sila. Pagtagilid po nila, may tinamaan pa po sila ulit na talisay na balik po. Kasi sumalpok po sila sa puno po na malaking talisay hanggang sa mayroon po bakal po nila. Pero siguro kung doon na nakaabot siya ng dagat, siguro babuhay yung mga piloto. Mabilis naman naging retrieval operation ng Philippine Navy sa bumagsak nilang helicopter. Halos 3 oras matapos ang insidente ay wala ng kabakas-bakas sa crash site maliban sa mga naputol at pinutol na puno. Magsasagawa raw ang Philippine Navy ng masusing investigasyon ukol sa insidente at nagpaabot na rin ng pakikiramay sa mga pamilya na nasabing hindi pa kinilalang naval aviators. Ang bumagsak na R-22 helicopter ay 10 taon na ang tanda at huli sa 3 katulad na training aircraft ng Philippine Navy. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.